Isang mapagpalang Monday Thursday po sa inyong lahat. Ako po si Brother Kokoy Javier ng Missionary Families of Christ. At hayaan niyo pong ibahagi ko sa inyo ang ilang aking mga refleksyon ngayong araw na ito. Tayo po ay nasa ika-4 na araw na ng mahal na araw. Ngayon nga po ay Thursday. At sa hapong ito ay celebrate natin ang Mass of the Last Supper. Mula pagkabata ay magandang impresyon sa akin ng misang ito. Bakit? Kasi nakikita ko na mayroong mga naka-costume, mga apostoles, na kung saan sa loob ng misa, ang kanilang mga paa ay hinuhugasan. At tumatak ito sa aking isipan. Kaya naman meron akong 3 lessons na gusto kong ibahagi sa inyo. Una, ang lesson ng pagpapatawad. Madalas na pag-uusapan kaagad pagdating sa Last Supper, sa washing of the feet, ay ang paglilingkod. Pero unahin ko na ang pagpapatawad. Ano ba ang simbolo ng pagpapatawad? Ito ay ang paghuhugas. At sinabi ng Panginoon, kapag hinugasan niya na ang paa, mahuhugasan na ang buong katawan, ang buong pagkatao. Kaya hindi na kailangang hugasan pa ang ulo, ang katawan at pang bahagi nito. Kaya naman itong unang-unang binibigay sa atin ng Panginoon. Tayo'y kanyang pinapatawad pag tayo ay lumalapit sa kanya. At tunay nga naman sa kanyang pagkamatay sa krus, nabura, nawala ang ating mga kasalanan. Tayo ay nagwagi laban sa kamatayan at kasalanan. Kaya matindi ang pagpapatawad na ginawa ng Panginoon Jesucristo para sa ating lahat. Pangalawa ay ang paglilingkod. Dito sa Mass of the Last Supper at sa paghuhugas ng paa, makikita natin na dito ay pinapakita ng ating Panginoong Jesucristo kung ano ang tunay na paglilingkod. Itong tinatawag nating servant leadership, na kung saan ang pinuno, ang master, ay nagpakumbaba at siya mismo ang gumawa ng pinakamaliit na gawain na dapat ay para sa isang alipin. Ni isa sa kanyang mga apostoles ay hindi ito ginawa para sa kanya, para kay Jesus, o para sa bawat isa. Yun mismo pang guro, yung rabbi, yung teacher, yung master ang gumawa nito sa kanila. Kaya naman gulat na gulat ang mga apostoles nang tumayo si Kristo, kinuhang tuwalya at hinugasan ng kanilang mga paa. Bakit? Kasi hindi ito dapat ginagawa. Pero ito ang utos ng Panginoon na dapat kung anong ginawa sa kanila ay siya rin gagawin nila sa iba. Kaya ang paglilingkod na iginawad sa atin na ating Panginoon ay siya rin dapat nating igawad sa ating kapwa. At ang pinakamatinding paglilingkod ng Panginoon ay ang pagbibigay ng kanyang buong sarili para sa ating lahat. Kaya nga siya namatay sa krus. At ang pangatlong lesson na gusto kong ibahagi sa atin ngayong araw na to ay ang pangatlong P, pagkain. Sila ay nasa hapagkainan. At merong handa. Dahil Passover, merong tinapay, merong alak na inihanda. Yun po ay normal na sa kanilang tradisyon bilang mga Hudyo na ganun ang kanilang kinakain. Kasama ang lamb, kasama ang bitter herbs. Pero sa pagkakataong yun, may pagkakaiba. Bakit? Hindi lamang basta tinapay at alak ang nakahanda, kundi anong ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi lang pagkain ang kanyang binigay. Binigay niya ang kanyang sarili. Ginawa niya ang sarili niyang pagkain para sa ating lahat. Pagkain na magbibigay ng buhay na walang hanggan. Na kung sino mang kumain sa kanya ay hindi na muling magugutom pa. At sino mang uminom ng kanyang dugo ay hindi na muling mauuhaw pa. Kaya ito ay isang paanyaya mula sa ating Panginoon na tayo patuloy na lumapit sa Kanya. Bakit? Kasi binibigay niya ang sarili niya bilang pagkain nating lahat. Pagkain na magbibigay ng buhay na walang hanggan. Pagpapatawad, paglilingkod, pagkain. 3 bagay na nangyari sa loob ng Last Supper. At patuloy na nangyayari sa loob ng Santa Misa. Kaya isang paanyaya muli sa lahat na patuloy tayong magsimba, hindi nga ngayon lang mga mahal na araw, kundi tuwing linggo at dalasan pa natin dahil mararanasan natin dito ang kabuuan ng pagmamahal ng Diyos sa ating lahat, ang kanyang anak na si Jesucristo.
Muli, maraming salamat at magkaroon nawa tayo ng isang blessed and Holy Week.